Pagbati sa iyo na nakikinig. Para sa ating pag-usap ngayon, mayroon tayong mga dokumento na tumatalakay sa isang napakalalim na konseptong teolohikal. Tungkol to sa eksaktong papel ng banal na espiritu sa pagtatatag ng tinatawag na kaharian ng Diyos. At ang mga source na hawak natin, puro sipi mula sa Biblia at mga paliwanag dito ay naglalatag ng isang medyo radical na ideya, no? Hindi lang daw gabay ang banal na espiritu, kundi siya mismo yung puwersa, parang yung mismong mekanismo na nagpapagana sa kahariang to. Oo, at hindi sa isang malayong lugar, kundi sa loob mismo ng isang tao. Yun yung pinaka-key doon. Yan yung nakakuha talaga ng pansin ko. Kaya ang mission natin ngayon, himayin natin to. Ano ba talaga itong kaharian ng Diyos ayon sa pagkakapaliwanag dito? Bakit may espesyal na pagbanggit sa mga nagtagumpay? At ano yung misteryo sa likod ng pagkaaroon ng isang bagong pangalan na tanging ikaw at ang Diyos lang daw ang nakakaalam? Medyo malalim to, kaya simulan na natin. Okay, unang-una, yung pinaka-basic na tanong, nasaan ba yung kaharian ng Diyos? Agad sinasagot yan ng mga source. Hindi raw ito isang lugar na mahahanap mo sa mapa. Oo, binanggit nila agad yung Lucas, di ba? Na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Diretso agad, walang paligoy-ligoy. At para mas malinaw pa, idinagdag nila yung sa Roma. Sabi roon, ang kaharian ay hindi tungkol sa pagkain o pag-inom. Ibig sabihin, hindi tungkol sa mga panlabas na ritual. Kundi Katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. So malinaw na malinaw, ito ay isang panloob na kalagayan. Isang estado ng pag-iiral, hindi isang geographical na lokasyon. hindi talaga. So, yung buong concept na, alam mo yun, naghihintay tayong mapinta sa isang kaharian balang araw. Parang medyo binabago ng pananaw na to eh. Sinasabi nito na ang kaharian ay isang realidad na dapat nararanasan na ngayon, dito mismo sa puso natin. Tama. Pero ang tanong, paano? Paano nagiging kaharian ang kalooban ng isang tao? Hindi naman yan automatic, di ba? Direktang paliwanag dyan sa mga dokumento. Nangyayari raw ito kapag ang banal na espiritu ay tuluyan ng nananan at ito yung keyword, naghahari sa kalooban ng isang tao. Doon na itatatag yung kaharian. So may paghahari talagang nangyayari. Meron. Inihahalin tulad nila ito sa sinabi sa Mateo, kung saan yung pagpapalayas ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos ang patunay na dumating na ang kaharian. Teka, gusto ko yung analogy na yan. Parang pagbawi ng teritoryo. Oo, parang ganun na. Ang puso ng tao ang nagiging battlefield. At kung ang espiritu ang nagwawagi at naghahari sa teritoryong yon, doon na itatayo yung outpost ng kaharian ng Diyos. Eksakto. At ang ginagamit na termino sa mga source ay napakaganda. Sinasabi na ang lugar na iyon na pinaghaharian ng espiritu ay nagiging isang personal na Eden. Wow! O yung kabanal-banalang dako. Hindi mo na kailangang pumunta sa isang pisikal na templo kasi Ikaw na mismo yung templo. ikaw na, ang tao mismo ang nagiging tahanan ng Diyos, isang panloob na paghahari. Alam mo, habang pinag-uusapan natin yan, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ko sa mga source, yung paggamit nila ng analogy ni Moises at Joshua. Medyo aha moment para sa akin yun eh. Para ipaliwanag kung paano nangyari itong pagbabago mula lumang tipan patungo sa bagong tipan. Oo. Napakagandang paglalarawan yan, di ba? Kasi kung iisipin mo, si Moises ang naglabas sa mga Israelita mula sa Ehipto. Siya yung kumakatawan sa batas. Sa unang tipan. Kung nagtipan, oo. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi niya sila naipasok sa lupang pangako. Namatay siya sa hangganan. Yun yung point. Pero si Josue, na ayon sa interpretasyon ng mga source, ay sumisimbolo kay Jesus o sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Siya yung nakapagpasok sa kanila. Napakalaki ng ipinahihiwatig nito. Sinasabi ba nila na hindi sapat ang batas para makarating sa pangako?
Parang ang bigat nun. Ang punto na inilalatag nila ay yung pagkakaiba sa kapangyarihan. Yung unang tipan na kinakatawan ni Moises, nakasulat sa mga tapyas na bato. Nagbigay ito ng mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, pero hindi ito nagbigay ng panloob na kapangyarihan para sundin yung mga yon mula sa puso. Sa halip, nagsilbi itong parang salamin or x-ray na nagpakita lang kung gaano kalala yung sakit ng kasalanan sa loob natin. Kaya para sa mga hindi makasunod, which is aminin natin, lahat tayo, ito ay naging batas ng kamatayan. Tama. Hindi dahil masama ang batas mismo, kundi dahil yung resulta ng pagsuway ay kamatayan at wala tayong likas na lakas para hindi sumuway. Para kang binigyan ng rulebook sa isang laro na alam mong hindi mo kayang ipanalo. Oo, ganun nga. Dito na ngayon pumapasok ang bagong tipan na kinakatawan ni Josue. Hindi na to isinulat sa bato, Kundi sa puso. sa puso ng tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Dito na nag-iiba ang laro. Hindi na lang tagapagturo ng batas ang espiritu, siya na mismo yung nagiging coach at power-up mo. Siya na yung nagbibigay ng lakas. Siya na ang nagbibigay ng lakas para madaig yung kasalanan. Kundi para gawin yung mabuti, para mahalin ang Diyos at kapwa ng buong puso, na siyang buod mang lahat ng utos. Exactly. Hindi na lang ito tungkol sa huwag, kundi tungkol na sa paano. Paano? Eksakto. Dahil dito, ang dating batas ng kamatayan ay nagiging batas ng buhay sa pamamagitan ng espiritu. Ang banal na espiritu ang nagiging mismong bagong tipan sa loob ng tao. Siya ang gumagawa ng hindi kayang gawin ng tao sa sarili niyang lakas. Siya ang Josue. Siya ang Josue na nagpapasok sa atin sa lupang pangako ng panloob na kaharian. Okay, so kung ang espiritu ang nagbibigay kapangyarihan, dito na siguro pumapasok yung konsepto na binibigyan ng sobrang diin sa mga source. Napansin ko na ginamit nila yung Korean term na iginonja, di ba? Oo. Na direktang isinasalin bilang ang siyang nagtatagumpay o the overcomer. Bakit kaya ito ang terminong pinili nila? Hindi lang basta mananampalataya. Particular yung nagtatagumpay. Oo. Kasi ayon sa mga tekstong to, lalo na sa Aklat ng Pahayag, may mga particular na pangako na para lang sa grupong to. At hindi biro ang mga pangakong to. Seryoso at halos hindi ka panipaniwala. Talaga. Sige nga, isa-isahin natin. Sa pahayag, sinasabing bibigyan sila ng karapatang kumain mula sa puno ng buhay sa paraiso. Yan yung puno na ipinagkait kina Adan at Ewa, di ba? Oo, yan mismo. Tapos sinasabi na hindi sila maaano ng ikalawang kamatayan na inilalarawan sa ibang bahagi bilang yung lawa ng apoy. Grabe. At yung isa pa, tatanggap sila ng nakatagong mana at isang puting bato na may nakasulat na bagong pangalan. Dito pa lang ang dami ng simbolismo. Teka, may isa pa, yung uupo sa trono kasama ni Jesus. Grabe yung bigat niyan. Iyan yung sa Pahayag 3. Hindi yan basta-bastang tropeyo lang. Sinasabi rin na magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga bansa at hindi buburahin yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng mga ito? Hindi naman siguro ito literal na parang premyo sa isang contest. Oo, parang hindi. Malinaw sa mga source na symbolikal ang mga ito. Kunin nating halimbawa yung nakatagong mana. Sige. Sumisimbolo raw ito sa salita ng katotohanan na kailangan para mabuhay sa bawat partikular na panahon. Sa barko yung isa, paano yan pinagtagpo sa mga source? Magandang tanong yan. Ang paliwanag nila ay ganito. Ang mana ay ang pagkain na nagligtas sa mga Israelita sa ilang. Ito yung salita o provisyon ng Diyos para sa kanila noon. Okay, gets ko yon. Noong panahon ni Noe, ano ang salita o provisyon ng Diyos para maligtas? Ang utos na gumawa ng arko. Kaya ang arko ang nagsilbing nakatagong mana niya. Okay. Noong panahon ni Moises, ito ang batas. At ayon sa interpretasyon sa mga source, sa mga huling araw, ang nakatagong mana ay ang pag-unawa sa mga salita sa Aklat ng Pahayag. Na siyang kailangan para madaig yung tinatawag na ang halimaw. Eksakto. Wow, okay. So, yung mana ay yung specific na survival food o katotohanan para sa bawat panahon. At yung puting damit, ano naman ang sinisimbolo nun?
Ito raw ay sumisimbolo sa nabuhay na muli at na bagong katawan, isang katawang maluwalhati at walang kasiraan. At binibigyan diin nila na ang mga pangakong ito ay para sa mga nananatiling tapat sa kabila ng matinding pagsubok. Partikular na sa mga hindi sumasamba sa halimaw o sa sistema nito sa mga huling araw. Oo, tinatawag silang mga martyr, saksi. Ang pagtatagumpay na tinutukoy dito ay may kinalaman sa katapatan hanggang kamatayan kung kinakailangan. Sa lahat ng pangakong yan, may isa na parang pinaka-personal at mahiwaga at para sa akin yung bagong pangalan. Ayan, Sinasabi sa pahayag na tanging ang tumatanggap nito at ang Diyos ang nakakaalam. Hindi ito isang titulo na ipapaskil mo sa social media. Lihim to. ang ganda ng pagkakapaliwanag dyan sa mga teksto. Para maunawaan natin, gumagamit sila ng mga halimbawa mula sa lumang tipan. Tingnan mo si Abraham. Si Abram. Dati siyang si Abram. Ginawa siyang Abraham na ang ibig sabihin ay ama ng marami bago pa man siya magkaanak kay Sarah. Isipin mo yung presyo ng pangalang yun. Oo nga, para kang binansagang champion bago pa man magsimula ang laban. At yung pinakamatinding pagsubok na kaakibat ng pangalang yon ay yung utos na ialay yung mismong anak na matagal niyang hinintay. Ang bigat nun. Sino nga ba ang lubos na makakaunawa sa pinagdaanan niya habang paakyat sila sa bundok na iyon, malibag sa kanya at sa Diyos? Ganon din si Jacob. Matapos makipagbuno sa isang anghel buong gabi, kung saan siya nagtamo ng pilay habang buhay, doon niya natanggap ang pangalang Israel. Ang pangalang iyon ay naglalaman ng buong kwento ng kanyang pagpupunyagi, panlinlinlang at sa uli, pagbabago. O si Jose na ipinagbili ng mga kapatid, yung pangalang ibinigay sa kanya sa Ehipto, sumasalamin sa lahat ng sakit at pagpapatawad na humubog sa kanya. So ang implikasyon dito ay hindi basta-basta ibinibigay ang bagong pangalan. Hindi ito parang premyo. Isinisilang ito mula sa pagsubok. Isinisilang ito mula sa pinakamatinding pagsubok at pinakamalalim na relasyon sa Diyos. Ito ang kwento ng tagumpay mo na kayo lang dalawa ang nakakaalam ng buong detalye. Eksakto. May isang sipi doon sa source na talagang tumatak sa akin. Ano yon? Ang sabi, ang pangalang ito ay naglalaman ng kwento ng iyong personal na paglalakbay. Ang mga gabi ng kalungkutan sa ilang kung kailan ka natagpuan ng Diyos, ang mga luhang idinulog mo sa panalangin na walang ibang nakarinig, at ang grasya na natanggap mo na halos ikadurog ng iyong puso. Sandali. Grabe yan. Parang kailangan kong namnamin yan. Napaka-personal. At may mahalagang paalala ang mga source na kasama niyan. Ano yon? Hindi lahat ng pagdulusa ay kwalifikado para dito. Malinaw na sinasabi na kung ang paghihirap mo ay para sa sariling yaman, para sumikat o para sa personal na ambisyon, Wala itong kabuluhan sa kontekstong ito. wala. Tama, ang pangalan ay para lamang sa mga martir saksi na isinuko ang kanilang sarili, hindi para sa sarili, kundi para sa Diyos at sa kanyang kaharian. Kaya ito isang pangalang lihim dahil bunga ito ng isang relasyon na may lalim at kasaysayan na tanging kayo lang ng Diyos ang tunay na nakakaunawa. Okay, napakaganda ng mga pangako, pero balik tayo sa realidad. Paano mo malalaman na sayo nga ang mga ito? Paano ka makakasiguro? Dito na yata pumapasok yung isa pang pares na mga termino na ginagamit sa source na kapansin-pansin din na nasa Korean. Oo. Yung in o tatak at pojong o garantiya. Yun. Mahalaga ang mga salitang ito. Ang tatak o selyo noong sinaunang panahon ay tanda ng pag-aari at proteksyon. Kung may tatak ng hari ang isang sulat, hindi yan basta-basta pwedeng pakialaman. Sa Ezekiel, yung mga may tatak sa noo, yung naligtas sa paghukom. So, ang espiritu bilang tatak ay nangangahulugan, ikaw ay pag-aari ng Diyos. At nasa ilalim ng kanya proteksyon. May isang magandang analohiya sa mga binabasa natin para ipaliwanag kung paano ito gumagana. Sabi roon, kailangang basagin yung banga ng pabango para lumabas yung amoy. Oo. Kailangang mabasag yung lalagyang putik para makita yung liwanag ng sulo sa loob. Ang punto ng lahat ng yan ay kailangan ding mabasag o madaig ang ating panlabas na pagkatao, yung pagnanasa ng laman, yung sariling kagustuhan. Para lumitaw yung wangis ng Diyos sa atin.
Nakasyang gawa ng banal na espiritu kapag sumuko ka sa prosesong yan, kapag hinayaan mong basagin ka ng Diyos para sa kanyang layunin, dun kanya tinatatakan. At yung konsepto naman ng garantiya o bojong, parang down payment, ganun ba? Magandang paghahilin tulad yan. Ayon sa mga teksto, ang banal na espiritu ang garantiya o paunang bayad ng mana na ipinangako sa atin. At ano ang mana na yan? Yung 1,000 taong kaharian at ang muling pagkabuhay. Ang presensya ng espiritu sa buhay mo ngayon ay yung tangible na patunay, yung resibo, na matatanggap mo ang kabuuan ng pangako sa hinaharap. Pero, at ito yung nakakabahala, may babala ang mga dokumento. Oo. Hindi ito isang once sealed, always sealed na sitwasyon. Ibig sabihin, ang garantiyang ito ay maaaring mawala. Paano? Dito na pumapasok yung malayang pagpili ng tao. Ang patuloy na pagsuway o yung sinasabi sa Epeso na pagpapalungkot sa banal na espiritu ay maaaring maging dahilan para umalis ang espiritu. Hindi siya namimilit. Hindi raw. At kapag umalis ang spirito, ano ang mangyayari sa tatak at garantiya? Ayon sa interpretasyong nakalatag sa mga source, ang pag-alis ng espiritu ay nangangahulugan ng pagbawi rin ng kapatawaran. Wow! Sapagkat kusa mong pinili na bumalik sa isang pamumuhay na hiwalay sa Diyos matapos mong matikman ang kanyang kabutihan. Kaya ang pananatili ng tatak at garantiya ay nakasalalay sa isang patuloy na relasyon, isang araw-araw na pagsunod, hindi ito one-time transaction. So sa dulo ng lahat ng ito, ang lumalabas talaga ay isa lang ang bida sa kwentong ito, no? Ang banal na espiritu. Siya yung nagtatatag ng kaharian sa puso, siya yung nagbibigay lakas para malagpasan ang mga pagsubok at maging nagtagumpay. At siya rin ang tatak at garantiya. Mula simula hanggang wakas, ang buong proseso, mula sa pagsibol ng kaharian hanggang sa pagtanggap ng mga pangako, ay nakasalalay sa kanyang presensya at aktibong pagkilos sa buhay ng isang tao. Siya ang sentro. Grabe! Ang dami nating napag-usapan. Mula sa kaharian na nasa loob, sa pagkakaiba ni Moises at Josue, hanggang sa mga pangako at sa mahiwagang bagong pangalan. May isang pangungusap sa mga dokumento na sa tingin ko ay magandang pag-isipan. Sabi roon, ang biyaya ay libre para sa tumatanggap, ngunit hindi ito libre para sa nagbibigay. Inilalarawan ang bagong pangalan bilang isang bagay na napaka-personal, isinilang mula sa isang natatanging pakikibaka at relasyon sa Diyos na may malaking halaga. Kaya ang tanong na iniiwan nito para sa iyo ay, kung ang bawat isa ay may potensyal na magkaroon ng ganitong uri ng lihim na pangalan. Isang pangalan na naglalaman ng pinakamalalim mong kwento kasama ang Diyos. Ano kaya ang isasalaysay ng sayo?